Sige ha. Hello? Hello? Sagot po para wala hasol. Hello. Hello po. Sorry. The person you're trying to reach. Yeah. Hindi alam yung susunod. Kuya, anong pangalan mo? Joseph po. Joseph. Si Joseph. Naka-cellphone ka, no? Ang yaman mo naman. Hindi naman po. Hindi ka mayaman. Magkano load mo? Cigarette. Nakaplan ka, no? Hindi po. Madami ka lang load. So, asahan mo na mapuputol to, Chico. Oo 30 nga. lang yan. Kung 30 lang yan, 100 lang yan, naku, mapuputo lang din yan agad-agad. Dapat ang load mo, ang minimum pag tumawag ka sa amin ay 2,654. Sakto dapat. Okay? Okay. Okay. Yun lang naman. Pero baka wag na din kasi mukhang galit ka eh. Hindi naman po. Bakit? Kung gato na gato, galit. Wala lang po. I want something to share po. You want something to share? Is it like a Christmas bonus or you know, Hindi naman wanna po. share some money? Come on, give me some money like that? Or talaga, mag-share ka ng problema mo ba? Yes po. It's a kind of problem po between my relationship with my live-in partner saka sa kaibigan ko. Ay. Sige po, tayo po ay nagtipon-tipon para dinggin po ang problema niyo. Kwentuhan niyo po kami. Ayun. Meron ako karelasyon ngayon. Actually, meron akong anak. 3 years old na siya ngayon. Tapos, sa pagsasama namin ng nakasama ko, which is si Jebs, din lang dumating sa punto na parang naranasan ko yung identity crisis. Ay, interesting to, Chico. Tapos, yung identity crisis ko na to, Kailan po yan, sir? actually, bata pa naman din ako alam ko na, kaso lang. So, you were with a girl, nagkaanak kayo, and then in the middle of all the obligations and responsibilities, napag-isip-isip mo, teka lang, tama ba itong buhay ko, ganun? Actually, marami akong naging girlfriend. Pogi ka na. Sakto lang. Pogi to. Marami akong naging girlfriend, tapos nagkaanak ako dito sa kinakasama ko. Akala ko magiging okay ang lahat, pero yung best friend ko ngayon, parang mas nagiging masaya ako nakasama ko yung best friend ko. Lalaki yung best friend mo? Apo. Ako, na-play na namin yung kay ano, pare. Mahal mo raw ako. Tapos yun. Actually, nalaman na ng best friend ko yun. Ano sabi niya? Yun, pare. 35 lang yun. Sorry. Nabilang ko, 35 yung minutes. 35 lang ang load. We were able to talk to him, Chico, ng 4 minutes and 28 seconds. Yes, oo. So, roughly ang load niya ay 35.50. Hello kay Sir Mitoy, nakasubaybay, maligayang makikinig. Hello. Reminders po sa mga tatawag na ka-cellphone ha. Kailangan po kung prepaid kayo no, At least 1,000. yan, ganyan. Diba? Pero maganda po niyan, mag-landline na lang po tayo. Oo nga. Mismo Para wala mo, hassle. paano pang load eh, no? 1,000, sige. Isa pa, Chico? 500, sige, kaya. Isa pa? Oh, go for the gold. Bell will be ringing and then you say hello. Hindi naman ganun yun eh. Yun kasi pumapasok sa isip ko. Maganda yung kanta kong Listen. Listen! Paano ba? Listen, like the songbird like Regine. Ano yun? Yan ang bagong... Ito, songbird like Regine pala. Sige, kantahin mo nga.
Listen to the song here by Regine. Hindi nga eh. Galing ka. May caller na tayo. Gusto mo yan. Jonah! Yes, hello. Listen. Paano mo na lamang Jonah siya? Eh, sinulat ni Richard. Ano ka ba? Ay. Hi, Jonah. Hello po. Magandang gabi sa'yo. Ay, magandang umaga na pala. No, sorry. Taga saan ikaw? Opo. Taga Las Piñas po. Para ho. Po. Okay. Ilan taon ka na, Jonah? 27. 27. What do you do in life? Nagtatrabaho ka ba? Nagtatrabaho po. Okay naman lamang kung ano hanap buhay mo? Call center po. Ay, ang laki mo. Call center agent. Agent, Brad. Talaga, matagal ka na dyan? Hindi naman po. Sakto lang po. Mga magto 2 years. Okay. Matagal na yan, Chico. Oo, no? Kamali mo na promote na siya. Boss ka na po? Hindi po. Agent lang. Agent. Huwag mo nila lang, ha? Oo, no? Ang hirap kaya ng ginagawa. Kung walang agent, di walang boss. Correct. Sino? Tsaka ang hirap ng hindi rin basa-basa ang ginagawa ng mga call center agents, no? Ang dami kong kaibigan at nakakakwentuhan ko sila, mahirap nga. Okay. Sige. Ate, yung radio. Ay, sorry po. Mga magaling din. Pakipatay bag pong hinaan, ha? Apa, pero Kasi tayo may na po. kakangingay po na radyo. Ayan. Listen to the song word like Regine. Ano ba ito? Kinakabahan ako. Okay lang yan. Hindi makamove on. Like Regine niya. Songbird nga eh. Huwag ka makulit. Hello. Sige. Ba't po napatawag si ate... Sorry, ano pangalan mo? Jonah po. Jonah. Mag-share sa magtatanong lang po. Ay, sige kung po. ano yung dapat kong gawin. Okay, sige po. Bali single mom po ako. With 2 kids. Hiwalay po ako sa living partner ko. Gaano katagal na po kayong hiwalay, ma'am? Mag-1 year na po. Gaano kalaki na po anak ninyo? Yung panganay ko po is 2 years old. Yung puso ko po is 1. 1-year-old po. Apo. So naghiwalay po kayo ng living partner mo nung time na manganganak ka o bago ka manganak? Bali yung 2 years old ko po kasi, yung 1 year old ko po kasi is magtuto na po siya next year. So, naghiwalay po kami is mag-1 year old po yung bunso ko. Okay. Okay po. Bakit po kayo naghiwalay, ma'am? Third party po. Okay. Ma'am, gaano katagal kayo nagsama bago kayo nagkaanak? O nagsama kayo kasi may anak kayo? Hindi po. Bali, magulo po kasi nangyari sa relasyon namin dalawa. Kukwento ko po muna kung paano po kami. Parang magtropa lang po kasi kami. At nakalimot kayo, ganun? Hindi po. Bali, parang tulay, ganun. Tapos, sa pagiging tulay po, parang kaming dalawa yung nagka-developan. Sino ba ang tinutulay? Ikaw towards somebody else or this guy towards... Okay, tinutulay. Okay. Tama nga yung kasabihan namang matatanda. The bridge is always the winner. Yun po. Tapos, nangyari po that time yun is, may nililigawan po siya na kabarkada ko. So, yung kabarkada ko po kasi is ayaw sa kanya. Okay, ma'am. Sige, ma'am. Gaano katagal po kayong ma'am? Ano pa? Sorry po, didiretso ko na para ma-shortcut natin kasi insignificant naman at some point yung part na yan. Gusto ko lang malaman. Ano ba? Nagkapigutan ba? Sorry for the term. Wala po. Okay. Talagang naging kami po talaga. Na-develop kayo? Apo. So nagsama, hindi kayo kasal, ma'am, di ba? Kasi live-in ka mo. Apo. Nagsama po kayo, ma'am, na sa isang bahay nang hindi ka pa buntis. Hindi po. Nagsama po kami. Kasi nabuntis ka na po ako. Apo. Okay. Kasi importanteng malaman yan kasi you were forced into into sets of responsibilities and obligations kasi nabuntis ka na. Apo. Hindi ito kusang magsama tayo kasi mahal natin ang bawat isa. Tama? Apo. Kumbaga pinapangatawanan na lang kayo kasi buntis ka na. Opo. Pero that time po kasi nung nabuntis po ako,
Actually, hindi pa po kami talagang kasama sa isang bubong. Parang dinadalaw-dalaw lang niya ako. Doon po siya natutulog. Hanggang sa dumating yung point na nasa isang bahay na kayo at nakadalawa kayong anak. Opo, dumating na po sa punto na nagsama na kami. Mga 3 months na po yung tiyan ko noon. Ma'am, question po. Dumating ba sa punto na ano po na etong kaibigan niya na niligaw, kaibigan mo na niligawan niya ay nag-issue ng relasyon ninyo? Hindi po. Okay. Talagang hindi. Alright. At So, nanatili ba kayo magkaibigan ng lalaking yon? Ng babaeng yon? Opo. Hanggang ngayon po, magkaibigan pa rin po kami. Okay, ma'am. Sige, bakit po kayo naghiwalay 1 year ago po? Kasi po last year na buntis pa lang po ako dun sa bunso ko, nararamdaman ko na may something po. Kasi ano po siya, dito po ako nag-aaral, dito po ako nagtatrabaho sa Quezon City. And then po sa Laguna po kasi siya. So ang nangyari po, tuwing Friday lang ako umuwi. So Sabado at Linggo lang kami nagkakasama. Kumbaga, stay, ano po trabaho niyo, ma'am? Sa call center po. Call center. Nung time na yun, call center na kayo. Apo. Okay, stay in kayo, kumbaga nagbo-board ka na lang. Apo. Okay. Siya po, anong work niya during that time, ma'am? Po. Ano Siya po ang po. work niya, ma'am, nung time na yun? Ano po, may sarili po siyang, nagtatayo po kami ng sarili namin business. Parang nasisimula pa lang po yung business namin ng that time. Siya nakatoka. Opo, siya po. Okay po. Tapos, that time po nun, parang, yun po, may something na ako nararamdaman. Pero binabaliwala ko lang po. Ma'am, ano po yung naging indicator ninyo? Kasi let's qualify, kayo mga girls, naturally para duda kayo. But there has to be something that, di ba, that became your basis kung bakit parang sabi mo na may ginagawa to. Kasi po, issue na po kasi namin dati yung babae. Po? So, issue na po kasi namin dati yung kahit sa text, meron siyang nagiging girlfriend, naka-textmate niya. Okay. Okay. So, kami pa lang po nun, parang wala pa po kaming anak. Naging issue na po namin yun. So, basta dumating na lang po sa punto na nakakakutob ako sa kanya. So, nung time po na nagsasama na kami, parang dumating sa punto na yung cellphone niya, ayaw niya ilalapag kung saan-saan. Tapos may password po yung cellphone niya, ayaw niya papahawakan sa akin. Kapag ganyan ginagawa ng lalaki, di ba? Diba, yun nga, walang ginagawa ang lalaki at nakikita nyo ang cellphone, may issue kayo. Kakagawa ka niya, creative kayo dyan. Yung pa kayang nagtatago ng cellphone. Opo. Tapos minsan tinatanggal niya yung SIM card. Bakit po? Binibilad? Nabasa? Ganun? Kailangan tanggalin na nanahimik yung SIM card sa loob. Nawala ba siya? Yan, na-misplace ko lang ng saglit. Ay, so. Sige po, bakit po niya tinatanggal SIM card, ma'am? Hello po. Maawa naman po kayo. Mas magot po kayo. Nawala na siya. Nawala. Chico, tumuwad ka nga. Check ko lang yung balat mo sa puwet. Hoy, wala akong balat sa puwet. Ay, hindi ko pa nakita. Kailangan patunayan natin yan. Iba makikita ko ba na? Makikita ba na? Andun yung ano? Babati lang ako. Hello to Ramses of CLSU Development Communication Department. Good luck sa internship mo, Sesang. Hello to Sonny T. Get well soon. Maligayang pakikinig po. Teka ko muna! Wala naman ako sinasabi. Salbahe Girls, Peanuts, Mimi, ayan, Melissa, Kuya Reggie from Bunso. Mangi-istorbo ka na naman eh. Hello kay beloved boyfriend kong si Julius Cruz. Advance, happy 2 years and 10 months sa atin from Feliz Reyes. Tama ba ako? At happy Mansari, Joy and Pong. Happy trip. Also, John Paulo. Hi to Ate Marie, Ate Rona, Kuya Bayo. Ha? Bayo. Blo. Jeff, Kuya Freds at Ate Kat from Camille, MJ, Lindsay, Joya, Brian and Kyla. Chico, binababa niya. Ha? Binababa niya. I-block lahat ng mga ganyang callers natin. Para wala nang tumawa. Para tayong show. Joke lang.
batiin ko lang si Happy birthday Tita kay G. Hi, Joel Tita G. Bural. Hello From po. Terenlar. At yung best friend Maligaya niya pa si kayo Met kay Cabal, Felipe, ha? Byron Matulog ka Cabal, na. Gemma At maligaya Genoves, pa Facebook. Rigor Hindi. Bural. Ano ba yan, Ano ba yan? Ano ba yan? Kasi tumigil ka na eh. Nag-giveaway ka na dapat, kaya hindi umulan ng Pilipinas eh. Si Kiray nakikinig kasi nga. Ay, Kiray. Batiin ko daw, hindi niya narinig kanina. Pag mababati, tapos matutulog kayo maaga. Tapos sige, mababati kayo ulit. Hello po, Tabuboy, Moja and Pogi. Sabi ni Kiray. Ayan. Hello sa iyo, Kiray. Maligayang pakikinig. Ay, Kiray, maganda umaga sa'yo. Si Tita G kasi nakikinig eh. Ay, naku yan. Yung best friend niyang si Met Cabal nga, si Byron Cabal at si Gemma Genoves. Rigor Bural ay nakikinig daw sa atin. Bural. Bural. Hello po. Magandang umaga. At si Kuya Jose, sabi ni Kuya Jose, Kuya Jose, ang BG Taxi daw, UVR 175, naka-tune in. Oh! Si Kuya Alex yung driver. Sabi ni Kuya, sabi ni Norman De Jesus. Hoy Norman. Ano yung kinakanta mo? Secret. Ang dami mo kinakanta, di namin alam. Heist. Kaping aking tinitimpla, Ay, alam ko yan. lagi ngayong lumalamig. Di ko malaman Medyas kung kulang sa tamis. Ay, maganda Maglagay yan. ka ng creamer para creamier better. Maglagay ka ng creme top. Gusto mo? Wag. Ang galing ko talaga dyan, Brad. Hoy, pwede bang yan i-play natin? Bawal yan! Lala. Pwede yan. Wag kang Iiyak. mag-alala. Chukidam, 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 dam, chukidam, dam, Hoy, pwede yan. Tapos sundan natin ang Listen Hoy, to the song Tigil but mo na like yan. Eugene. bakit ba? Bakit mo ba pinakingalaw yung lyrics ko? Sa bagay, wag na, wrong spelling is correct naman eh. Tapos mga kabilugan ng buwan. Maganda yun, bala ka. Sabi ni Kiray, may show kasi ako sa Makati. Pwede ba? Sosyal. Wow. Tsura nito, may show ka pa sa Makati. Magparakit ka naman dyan. Bahagian mo naman kami na na. Ano ba natin play? Maselang bahaghari. Wag yun nga, yun ang hindi pwede. Maselan mong bahagi sa aking isipan. Huwag ka mabahala. Di ko yan pipicturan. Isa pang caller? Ikaw. Brad, patingin mo talaga ng puwet mo, Brad. Bala, ba't ako? Wala tayo na itutulong eh. Walang hindi natatapos eh. Puro mga single parent. Si Papa Jack palaging pasigaw. Ay, hindi naman. Yung mga dumating na mayayaman, Chico. Wow, paupuin yan. Alam mo yung mga blush on na mayaman, hindi nag-fade eh. Paupuin yan ha, paupuin. Galing Hong Kong, Chico. Wow, Hong Kong. May dalang noodles. Masarap yan. Bells will be ringing. Ba't ganun? Pag pinapabili ako ni Aling Elsie dati sa tindahan, bibili ka nga ng noodles. Bakit noodles? Noodles daw. Kaya tuloy, lumaki ako, nakasanay ko noodles. Noodles? Noodles daw eh. Ay, dyan na si Jonah ulit. Si Jonah? Sino si Jonah? Yung huling caller. Siya ba yun? Hello? Hello po, Papa Jack. Ikaw? Ha? Hindi ko po alam ba't naputol eh. Ay, sino makakalam? Nanay ko pa? Sorry po. Sorry po. Hello po. Game pa. Bali yun nga po. So, nung nanganak po ako, bali sa lahat po ng check-up ko po kasi hindi po siya kasama. So, ako lang po talaga nagpapacheck up simula nung sa unang baby ko hanggang sa pangalawa. Yan po ba ay dahil sinanay niyo siyang okay lang na ikaw lang o dahil ayaw niya? Sinasama ko po siya kaya ano po niya, ayaw po niyan pumunta ng ospital kasi may phobia daw, parang takot daw po siya. So hindi ko na lang po siya pinipilit na samahan ako. Pasensya ka na Kati kung kina-qualify ko kasi baka mamaya ayaw ko kasi nung meron kasi nasama ng loob, pwede palang wag na lang ikasama ng loob. Diba? So kung may phobia siya, alam ko sa ibang tao, Chico, hindi ka tanggap-tanggap yan, but for many people, yan ay isang malaking dagok sa pagkatao.
Opo. Pero I'm not saying tama o mali. Kasi bilang tatay, di ba? Bilang tatay, dapat ano ka, Chico, dapat harapin mo ako naman takot meron ka, may taguin lang ang family. Wala, nabanggit ko lang din. Tapos po, nanganak po ako dun sa pangalawa ko. Hindi, isang beses lang po siya pumunta. Tapos po, sabi ko sa kanya, ka-text ko siya na sabi ko, nanganak na ako. Sabi niya dadalaw siya. Tapos hanggang sa isang beses lang po siya dumalaw. Ang dumadalaw po sa akin yung mga kapatid niya, yung tiyahin niya po, hanggang sa makalabas ako. Tapos po, dumating na po sa punto na yung kutob ko po, lalo po ako nasihinala kasi sa cellphone po niya nakakabasa na po ako ng mahal, gutom na ako, nasan ka na, ganyan. Bakit siya pa kakainin? Hindi ko po alam. Tapos, parang, basta po ang tawagan po kasi nila mahal. Tapos, Ma'am, nung nabasa mo yun, I'm sure, di ba, nanita ka, nagalit ka. Opo. Ano ang naging paliwanag niya sa'yo? sabi po na tawagan lang, sa bar po kasi nagtatrabaho yung babae. Sa? Sa bar. Okay, tawagan lang daw nila and you accepted that na parang okay, sige, ganon. Hindi po, bali po, sabi niya, sa lahat daw po yun, para in general, dun sa nagtatrabaho sa bar, yun daw po yung tawagan, kahit daw po yung mga iba. Sabi ko naman, hindi ka tatanggapin yung rason kasi alam niyang may asawa ka, which is kahit hindi tayo kasal, alam niya may kalibing ka, dapat hindi kanya tinatawag ng ganyan. Tapos, Tama. at araw-araw na po kami nag-aaway. Tapos, kasi po yung trabaho po niya, parang dun, akala ko po dun po siya sa shop natutulog. Yung pala po, hindi ko po alam kung sino po nagbabayad ng bahay. Meron pong bahay na inuupahan. Yun po yung parang naging bahay ng babae na doon po siya umuwi. Okay, ano po naging paliwanag niya? Siyempre, di ba, he was caught red-handed. Paano po siya nagpaliwanag sa'yo? Sabi po niya sa akin that time, parang noong time na po na nagkahulihan na, kasi nahuli ko na po sila mismo sa akto. Kasi nung time na dapat pong aayos kami ng mga bata, ipupuntahan po kami. Pupunta po kami ng Batangas. Pumunta po ako dun sa bahay na yun. Nahuli ko po silang dalawa. Sabi niya, pinapipili ko po siya. Paano po sila nahuli? Ano pong nahuli niyo, ma'am? Siya, nakahiga. Yung babae po nakahiga. Tapos siya po nakaupo. Tapos kumakain po sila ng almusal. Habang nakahiga po yung babae? Opo. Kumakain po sila ng almusal. So, hindi ko po alam na doon nakadirect, na nandun din yung babae. Parang ang alam ko, siya lang yung nandun. Dalawa lang po sila? Dalawa lang po sila. Kwarto lang po yun eh. So, dati po kasi nung ang alam ko, sabi niya, meron daw pong bahay yung kaibigan niya. Kaibigan daw po niya yung may-ari nun. So, parang doon siya nakikitulog. Pero hindi ko po alam na babae po pala yung kaibigan na binabanggit niya. So, yung araw na lang po yun, yung nalaman ko na yun po pala yung babae nagtatrabaho sa bar. Tapos, yun po, nahuli ko po sila. Kasama ko yung panganay ko na anak. Yun po yung nagkasakitan kami. Actually, nagkasakitan po. Parang nandun na lahat. Parang yung time na gusto ko na sumabog. Kasi... Ang ibig po sabihin, ma'am, siya pa itong galit? Opo, siya pa po. Bali ako. Pinotektahan niya yung babae para hindi ko masaktan. Kahit na ako yung nasaktan. Kasi hinihila niya ako palabas ng bahay. Sinasabi niya sa akin na wag ka dito mag-skandalo, ganyan. Sabi ko, magharap-harap tayong tatlo, mamili ka kung sino sa amin. Sabi niya, hindi daw siya mamimili kasi ayaw daw niya magsisi sa bandang huli kung sino pipiliin niya sa amin dalawa. Sabi ko sa kanya, bakit mo kailangan magsisi? Sa akin kami anak. Sabi ko pong ganun. Tapos, October po nangyari yun eh. Parang, sige, tinanggap ko. Kasi, ang alam ko po kasi noon, mas mahal ako ng pamilya niya. Pero hindi ko po alam na pati pala yung pamilya niya, tinatraidor na rin po pala ako. Kasi alam na rin po pala ng pamilya niya, parang hindi nila sinasabi sa akin na
okay lang yan ate. Wala po nagsalita. Parang dinadala niya yung babae po dun sa mismong inuupahan namin pag wala ako. Knowing na lahat po ng taga dun sa kanila, alam na po na nagdadala siya ng babae na hindi ko po alam. Kumaga, may isa pong asawa ng pinsan niya ang nagsabi sa akin na umuwi ka ng wag Friday, umuwi ka ng Thursday, Wednesday, kung gusto mong malaman yung sagot sa tanong mo. Kasi may kutob na nga po ako. So, nung nalaman ko po na dinadala niya yung babae doon, okay, sige, okay lang kasi mahal ko siya. Tinanggap ko po yun. Ha? Nalaman mo na dinadala niya at malamang nagtatalik sila sa kama na kung saan nagtatalik kayo at okay lang? Kasi po, hindi, mahal ko po kasi siya doon. Hindi ate, ang tinatanong ko kung okay lang? Hindi po. Kaya lang, parang sabi ko sa kanya, tinatanong ko siya, sabi ko, may nangyayari ba? Hindi niya, sabi niya, wala daw, wala. Sabi ko, sige, wala kita, pero alam ko po sa sarili ko na gano'n. Pero pinipilit ko sa sarili kong aminin na maniwala ako sinasabi niya. Kahit na alam ko po na tama yung iniisip ko. Tapos dumating po yung time na nagkakasakitan na, sinasaktan na niya ako, nasasaktan ko na siya. Tapos dumating na rin po sa punto na mas matapang na yung babae kumpara sa akin. Kasi minumura ko po talaga yung babae. And that's normal. Don't feel bad about that. Kabit mo ng asawa mo, pag kahit nga masaksak mo sa mukha yan at sobrang galit mo ate, I'm not saying it's right, pero maiintindihan kita. Diba kabit ng asawa mo, alang ang mag-pray over mo yan, tanga ka ba? Tapos dumating din po sa punto na pati yung mga nanay niya, tatay niya, yung nanay po niya sa kapatid niya, parang nakisali na po, nakisawsaw na po sa dulong. Kumbaga, doon po sa kanila, wala na po ako naging kakampi. Ako na lang po yung mag-isa laban sa kanila lahat. Tapos, hindi na po siya nauwi sa amin. Dumating po sa punto na wala kaming perang mag-iina. Kasi yung bunso ko po, pinapaalagaan ko po lang yun. So, nakikikain po kami ng mga anak ko dun sa nag-aalaga sa bunso ko. Kasi yung pera po nasa akin lang 50 pesos na panggastos namin pandalawang araw ng mga bata. Kasi hindi siya nagbibigay ng pera. Na tinatext ko naman po sa kanya na wala kami panggastos. Naghihintay ako buong maghapon na may mapadala ng pera. Wala pong dumarating. Tapos, umabot po yun hanggang December na parang akala ng iba normal kami. Ayos ano kami. Sabi sa ate, sabi na ate, of all this chaos na nangyayari sa inyong dalawa, you were able to show other people na okay kayo? Okay po ako. Parang pinapakita ko sa iba na okay ako. Which is na pag mag-isa lang po ako. Pero ang alam ng ibang tao ate na kayo ay may problema? Opo. Kasi doon sa kanila so pinabayaan mong tingin sa ibang tao ay tatanga-tanga ka only because you wanted to for them to see you that you are strong, capable of facing these problems? Parang ganon? Opo. Parang gusto kong iyan sa kanila na kahit hindi nila ako tinutulungan, kaya ko na kahit walang tumutulong sa akin. Pero pag mag-isa po ako, umiiyak po ako. Kumbaga parang sa kwarto po namin doon, sa 4 na sulok ng kwarto namin, yun po yung bukod tayo saksi sa sakit na naramdaman ko. Ang tawag po doon ay piping saksi. Bastos mo. Pipin! Ayoko sabihin pero hindi. Puro kakaanuhan, Chico ha. Sorry. Hindi na mag-film viewing na lang ako. Tapos po, Pasko, sinundo niya ako kasi umuwi po ako. Parang normal po na nag-celebrate kami. Tapos bagong taon po, nagkasakit yung bunso ko na ospital.
umuwi po ako kasi yung bantay po nung anak ko, magbabagong taon na po, hindi pa po siya dumarating doon sa ospital. Which is na sinabihan po siya na magbantay kasi uuwi po yung yaya po ng bata. So dumating na po ako lahat around 11 ng gabi, wala pa po siya. So pumunta po ako dun sa bahay nila nung babae. Doon, nakita ko po sila. Okay, let's try to clear something up here. Pumunta ka sa bahay ng babae. So it was a established relationship ate na kayo ay hiwalay na. Hindi pa rin po. Okay. Kumbaga, kasi ate, wait lang ate. Dumating na sa punto na pinupuntahan mo at parte na ng araw-araw nyo yung babae. Ibig sabihin ate, tanggap mo sa sarili mo na yung babae nyo ay karelasyon niya. Opo. Okay, so ang tanong ko dito ate, ano ngayon ang relasyon ninyo ng time na yun? Di ba? Si ate, wait lang ha. Sabi mo sa akin kanina, nabanggit mo kasi na nagkakasakitan kayo at hindi lang siya ang nananakit sa'yo. Pati ikaw nakakapanakit sa kanya, tama? Opo. So hindi ikaw yung tao na basta-basta magpapaapi kasi nakakapanakit ka eh. Opo. So ano ba kayo nun? Established ba na hiwalay kayo? Ayaw mo lang tanggapin? Sinabi niya, ayaw ko na. O pumayag kang dalawa kayo? Talagang pumayag po ako. Kumbaga parang sabi niya po kasi nagbago daw ako. Naging nagger daw po ako. Kasi nagde-demand po ako ng oras niya dahil Sabado at Linggo lang po ako umuwi pero wala pa rin po siyang time sa akin. Kasi sabi ko sa kanya, Sabado at Linggo na nga lang ako umuwi, wala kang pantay sa akin. Lagi po namin pinag-aawayan yun. Yung katahimikan daw po na hinahanap niya, nahanap daw po niya dun sa babae. So sabi ko po nung nagkaalaman na, sabi ko, hiwalayan mo na lang ako kaysa dalawa kami. Sabi niya, wag ko daw po siya madaliin sa pagdidesisyon kasi ayaw daw po niya magkamali. So that time po nun, nakikipagkompetensya po ako dun sa babae. Sabi niya, ipakita ko daw na karapat-dapat ako napiliin niya. Oh, audition ha? Okay. May pumindot ba ng I want you? Yun po yung nangyari. So, simula po November hanggang December, pinapatunayan ko po sa kanya na karapat-dapat ako na piliin niya. Pero nung January po, January 1, totally tinapos ko na po yung relasyon namin. Yun na po yung time na nag-decide ako na makipag-iwalay sa kanya. Nung January? 1 po. Okay, let me ask you a question ate. Finally ate, what made you decide na ayaw mo na? Ano yung turning point? Hindi ko na po kaya. Yung anak namin nasa ospital, samantalang siya nandun sa bahay nila ng babae. Tapos hindi siya nagbagong taon na which is alam niya na unang bagong taon ng bunso natin, hindi po siya sumipot sa ospital. Nagbagong taon po sila ng babae sa mga tiyuhin niya. Kaya po ako nag-decide na makipag-iwalay po kasi awang-awa lang po sa sarili ko. Kumbaga parang pinag-aral ako, pinatapos ako ng magulang ko para gawin tanga. Yung awa po na naaramdaman ko sa sarili ko, sobrang lang po. Which is na kahit mahal ko siya, binatawan ko po talaga siya. So, gaano katagal ang hiwalay atin ngayon as of today? Mag-iisang taon na po sa January 1 next year po. Right, matagal-tagal na rin. So, ano tanong mo sa amin, te? Kasi nagkaka-text po kami. Okay. Sabi niya, ako daw po kasi ang nang-iwan. Parang, ano first name na lalaking yan? Po? Ano first name yan?
Danilo po. Danilo, gago ka. Pakituloy po yung kwento. Sabi niya, ako daw po kasi yung natiwan. Kaya daw siya nalugmok doon sa babae. Kaya daw hindi siya makaalis doon sa babae. Sabi ko naman, di ba pinapili kita? Sabi mo, ayaw mo magkamali kaya ayaw mo mamili. Tapos sabi niya, babalikan niya kami kapag naayos na niya yung lahat. Pero kabaliktaran po kasi nung nangyayari, hindi po siya nagtitext. Umaabot po sa punto na may kamustahin yung mga bata kahit 1 buwan, 2 buwan, hindi po niya ginagawa. Ate, umaasa ka? Somehow. Na magbabalikan kayo? Somehow, Papa Jack. Bakit? Kasi hinahanap din ng mga bata. Okay, ate, stop. Is it because you want that ideal picture of a complete family or is it because you love the guy? Takot po kasi ako magkaroon ng broken family, Papa Jack. Ate, your family is not complete. It has been broken. Let's not live with the illusion ate that you have a complete family. Not because you are living under the same roof doesn't mean you are not broken. Yes. Alam niyo mga kaibigan, sorry I have talked to a lot of people. Ang sabi nila, ayoko po ng broken family kasi po galing ako sa broken family. And it's a very stupid reason. You are trying to live your life with the standards of other people and how they messed up. What about your life? What about your own standards? What about not spending your lifetime with somebody else? Not because may pinapatunayan ka sa ibang tao at hindi dahil hindi ka na masaya. At totoo po, ayoko na po. Pero parang kung pansarili ko lang po, ayoko na po talaga. Kasi hindi ko na po kaya yung sakit. Actually, yung galit po sa kayo, andito pa po. Kailan kayo rin nag-usap ate? Last month po. Last month? Okay. At according sa kanya ate, merong future yung relasyon ninyong dalawa? Sabi po niya. Okay. Did you believe him? No. Then what are you crying about tonight kung hindi mo naman pala? Kasi po Papa niya, yung pakiramdam na tama po ba na isaalang-alang ko yung sarili ko kaligayahan para sa mga anak ko kasi ate, ganito wag nating paniwalaan ate na pag hindi kayo nagbalikan mawawala yung mga anak mo sa'yo. Because that's a lie. Diba you're trying to come up with a stupid excuse ate para wag lang tumigil na umaasa ka. Opo. Diba wag mong ibintang at wag mo ipasa sa mga bata ate yung obligasyon na mag-decide para sa iyo. This is not their decision, this is your decision. I know ate, nanay ka. Bilang nanay, you have the obligation to at least to the best of your ability provide your kids with the picture, di ba? And semblance of a complete family. That's part of your obligation. But at the end of the day, tao ka. Kung hindi ka masaya sa taong ka-partner mo sa buhay, what's the point of being with someone? Alam mo, iniintindi mo kasi ate, baka mamaya, correct me if I'm wrong, baka mamaya sabihin ng mga anak mo sa'yo na hindi ka mabuting nanay kasi ayaw mong ayusin yung relasyon niyo ng tatay nila, tama? Opo, pati come on, Jonah, you are just left with no choice, di ba? You're confronted with only one option, ate, to live your life without this guy. Yun din po yung inaano niya sa akin. Yun din po yung kapag sinabi ko na gusto ko nang magkaroon ng sarili buhay na wala siya. Sinasabi niya na pinagdadamot ko daw yung mabuo yung pagkatao ng mga bata. Ha? Consistent ba siya sa'yo, ate? Kailan mo siya ulit nakausap? Ano po, nung November po. Nung November, di ba? Ano ngayon? December 13. November mo siya ulit nakausap, ate. Kung gusto ka niyang balikan, pwede siyang dumating kahapon, dala lahat ng gamit niya at nagbalikan na kayo. Dahil ang totoo niyan, pag dumating kahapon niya, baka kahapon pa nakapag-shave ka na at may nangyari sa inyo. Ginawa ba niya?
Hindi po. Anong inaantay mo? Anong inaasahan mo? Ang mga lalaki na may sabi, mga tanga! Stop! Ate, you've been living... Gano'ng katagal na kayo? Gano'ng katagal po hiwalay po? Hindi, na magjowa. Hindi mo kayo naghiwalay ate, hindi mo naman tinanggap kahit kailan yan eh. 3 na po. 3 taon? Opo. 3 years ate. Even if I have so much money in the world and pay you, I can never give you extra 3 years of your life. When you waste a second or a moment of your life, it's forever gone. It's history. However amount ate, of money I have, I can never bring back that 1 second na napalagpas mo na. Tama? Let alone you have wasted 3 years of your life. But I will not blame you. Nanay ka. I have always admired, mga kaibigan, yung puso ng mga nanay. I have always admired dati kung gaano magsakripisyo ang mga nanay sa mga walang yaat at mga foot-rag na mga lalaking to. But there has, di ba, there has to be an end to this. It has to come to an end. You have to at least ate love yourself. Because at the end of the day, ate, di ba? Di ba? Kahit nasabihin natin nanay ka, tao ka pa din. You have your own happiness. Opo. Kaya pala po kasi akong mag-decide. Baga pag nakikita ko po kasi yung mga bata, parang naawa ako, pero mas naawa ako sa sarili ko. Kapag hinayaan ko yung sarili ko na umasa na naman ulit sa kanya. Yun po kasi naging battle na kinakaharap ko between sa pagdesisyon para sa mga anak ko saka para sa sarili ko. Pero kapag nare-realize ko po yung sakit, mas nananaig yung ayaw ko na I want to let him go. Hindi ko pa sabihin yung English nun eh. Pero okay lang yun. I forgive you. Yung po kasi yung gusto ko na by next year na magkaroon ako ng sarili kong buhay. You have your own life right now, ate. The only problem is you are dedicating this life to this guy who doesn't even care about you. Opo. It's unfair, ate. I guess 3 years, ate, of accepting the fact that you've been very, very stupid is more than enough. Right? Opo. Kailangan mo na rin, ate, na mahalin ang sarili mo. Stop being unfair to yourself. Hindi naman po ako siguro magiging malapit at papadyak, no? Kasi baka paglaki po ng mga bata, sabihin nila sa akin na pinagdamot ko na maging mabuo kami ulit. Paano pag hindi pala? Po? Paano pag hindi? Paano pag hindi pala sabihin sa'yo yan? Paano pag ikaw lang nagpapanik pala? What if your kids will grow to be very understanding and compassionate people that today they already understand, but they just cannot explain to you how they understand? What if today what they want is for you to stop suffering? What if today, ate, as we talk tonight, ang gusto nila is for you to stop being stupid, di ba? They're stupid now. Then you will be wasting years and years of your life, right? Opo. That's your life. That's not my life. That's not our life. Okay? It's not you could, di ba? It's not our listeners' lives, mga kaibigan. It's yours. You want to waste it? Go ahead. But we are your friends. We'd like to stop you.
We are not going to allow you waste your life under our watch. You called the show. Let's make something happen tonight. Let's try to make something good happen out of this conversation. Let us try to stop at a you from self-destruction. Anong trabaho mo? Call center. Call center agent. Ingat ka. Po. Sabi ko bawal tanga dyan. So, dapat ko na po siyang pakawalan. Hello po. Hello po. Dito active po kami dito po. Dapat ko na pong pakawalan yung Can you please answer that question for us? yes. Sure? Opo. You wanna do it right now? Yes. Sigurado ka? Nakaano ka ba yung buong Pilipinas? Saan kaya pag ina-adjust mo lang kami? Ayoko na po. Promise? Ayoko na po talaga. Okay. Let's do it. Go ahead. Anong pangalan niya? Danilo. Opo. Okay. I want you to say sorry, thank you, and goodbye. Asan siya ngayon, ate? May business siya, di ba? Opo. Anong business niya? Sa mga motor po. Okay. Go ahead. Danilo, first of all, gusto ko mag-sorry. Kung nakikinig ka, sorry sa lahat-lahat. Sa pagkukulang ko, pagsaktan kita, sa sinasabi mo, makasarili kong pagmamahal. Sorry. Salamat kasi sa loob actually ng 2 taon, pinaramdam mo sa akin na inahal mo ko o mahal mo ko. Hindi ko na kasi talaga kaya. Ayoko na masaktan. Palalayain na kita. Palalayain ko yung sakit. Para makapabuhay ako ng bagong buhay. Makapabuhay ako na sa sarili ko. Napapagod na rin ako sa araw-araw na may bit-bit na sama ng loob, galit, puot. Salamat sa lahat-lahat. Huwag kang mag-alala, hindi ka naman magkakaitin na naman bata eh. Ate, wag ka mag-alala, di siya nag-aalala sa bagay na yan. Hindi siya magpunta ng check-up, eh, ngayon pa kaya malalaki na yung bata, di ba? Gago yan. Mag-ingat ka na lang palagi.
Huwag kang mag-alala, magiging strong ako para sa mga anak ko. Saka sana maging masaya ka sa pinili mo. Kasi ako, sisimulan ko maging masaya simula sa araw na hindi na ikaw ang kasama ko o magiging kasama ko. Salamat sa lahat. At goodbye. Yun lang po, Papa. Okay na po. Sa taong nag-aalaga sa akin, ano mensahe? Hello po. Sa taong nag-aalaga sa kanya, ate, ano mensahe mo? Po? Sa taong nag-aalaga sa kanya ngayon, ano mensahe mo? Po? Sa tao pong nag-aalaga sa kanya, ano mensahe mo? Ingatan mo siya. Alam mo po na mahal mo siya. Binibigay ko na yung blessing ko sa inyo. Sorry kung nasaktan kita sa mga pinagsasabi ko. Alagaan mo na lang siya. Yun lang po. Ganito, Jonah. Alam mo, I can sense ate someone in you who's got the ability and strength ate. Diba, na baliwala to deal with pain, negotiate with the idea of being hurt, just to give in to what others are expecting of you. Tama? Opo. Sa kwento mo ate, you mainly lived your life trying to satisfy other people's expectation towards you. Yung anak mo, yung mga taong nakapaligid sa inyo, siya bilang taong dapat unang nag-aalaga sa iyo. Tama? You have actually wasted a good amount of time just trying to. Ganito gagawin natin, ha, ate? Uulitin natin yung mensahe mo, ha? I just want you, ate, magkaroon ng structure. I want you to wish them happiness. I want you to wish them, ate, a good life. Ano man ang mga pangarap na binuo niyong magkasama noong time na importante pa sa kanya yung ngiti mo. At ano man ang
pangarap, di ba? Na nabuo at napag-usapan nyo noong time na nakakapanakit pa sa kanya yung mga bagay na nakakapanakit sa'yo. I want you to wish him good luck. Sana matupad niya yun kahit hindi ikaw ang kasama niya. I want you to say his name. Danilo. Danilo. Wish ko na yung pangarap nating dalawa na magkaroon na masayang pamilya. Matupad po sa kanya. Na kung siya man talaga magkaroon kayo na masayang buhay, yung lahat ng pangarap mo para sa akin, para sa mga bata, sana matupad yung dalawa. Sabi ko naman sa'yo ito, di ba? Ikaw ang nagturo sa akin na maging matatag. Huwag ka mag-alala kasi yung pangarap natin dalawa, tutuparin ko pa rin. Palalakihin ko na maayos yung mga bata. Yung gusto mo sa kanila na maging maayos sila, maging mag-aalang. Huwag ka mag-alala, lalaki sila maayos at mag-aalang. Gusto ko na maging masaya ka. Hayaan na natin yung nakaraan. Alam kong mahal mo siya. At mahal na mahal ka niya. Magiging masaya na lang ako para dun sa binigyan mo ko ng dalawang sikitin. Nahabang mo na magiging alaala po para sa akin. Salamat ang marami. Yun lang po, Papa Jack. You okay? Nabila ako nagulat ha. Sabi mo kasi, alam ko na mahal mo siya at alam ko mahal na mahal ka niya. With this knowledge na alam mo nagmamahalan sila, nang sobra-sobra nagtatanong ka pa kung balikan ka. Bila ko naaawa sa'yo, ate masasabihan kitang tanga eh, pero siguro tanga ka na. Nakainis ka. Iba pa mabait sa tanga, may pagkakaiba yan ha. You're in so much pain tonight. Yeah, as radical as it may be, ate, and as painful and weird as it may be, I want you to be excited. This is the beginning of the rest of your life. Tonight, ate, na tinapos na natin yung chapter na tinatanggap mong masakit lagi, yung binibigay niya sa'yo at pinayagan mong mangyari ito. I want you to be excited, di ba? Not to wait for the next guy, but to entertain the possibility na po pwede nang may mag-alaga sa iba. Ulit. Agree?
Alright? Opo. Again, I'd like to apologize to you, ate. On behalf of all the guys na nakapanakit ng mga babaeng mababait na kagaya mo. Hindi ko alam, ate, kung may nagawa kang pagkakamali. Gusto kong magtanong ano yung ipinanghihingi mo ng sorry? Of course, we were never perfect pag tayo may karelasyon. But it's never enough. It will never be a justification na dahil may pagkukulang ka bilang partner, gagaguhin ka ng hinayo pakatibonyito mong si Danilo. Alright? It's never a justification. Because if we start believing na okay yan, di ang sarap pala magloko. There's no right reason to do something wrong. There can only be justification. And this is never gonna be justifiable. Oh. Right? Opo. How? Meron ka bang gusto sabihin sa kanya, te? Alagaan na lang po niya yung sarili niya. Bait mo. Nakakapag-alala yung kabaitan mo, te. Baka ipunin ka ng gobyerno, loko. Itago ka kasi konti na lang kayong ganyan ngayon. Sakit po kasi yun eh. Ha? Sakit po kasi siya. Paano? Gago siya. May gusto ka pang idagdag sa babae, ate? Bilinan mo na, ate. Alagaan po niya maisip. Saka mahalin niya. Yun lang po. Nakakit maaari higit pa sa pagmamahal na ibinigay ko. Sometimes it doesn't matter ate kung gaano kalaki yung pagmamahal na ibigay mo. But it takes that wrong person to make him realize that you are not the right one. Yeah. Pang book trip po yan, maganda po yan. Paki-status nga po ngayon para sumikot. Sometimes it takes that wrong person to make him realize that you are not the right one. Agree? Opo. Mahingin pa ako sa isa, ate, ha? Opo. Sa mga anak mo, mensahe. Pero hindi para mag-apologize. But to promise them that you're gonna be a better person, not only a mother, better mother sa kanila, but as a better person natin. In general. Para sa dalawang anak ko, wag kayo mag-alala. Magiging matatag si mami niyo para sa inyo. Ako yung magiging sandalan niyo sa panahon na malungkot kayo. Kung kailangan ko maglaro ng basketball para lang maramdaman ninyo na hindi ko lang ang pagkatao at wala kayo ama, gagawin ko. Alam ko hindi madali maging ama nila, pero gagawin ko para sa inyo kasi mahal na mahal ko kayo. Kung hindi nyo man ako lagi nakakasama, para din sa inyo. Sa panganay ko, alam mo, matalino ka. Pag nakikita mo akong umiiyak ka din. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naiiyak si Mama. Oh, that's not healthy. That's not right. There's no shortcut to recovery. It's a process. You have to go through it. Do not promise your children that you're not gonna cry anymore. Promise them that you're gonna cry, but you're gonna do your best to at least one day be okay. Let's not teach our children, mga kaibigan, that crying is a bad thing. It is a therapy, if anything. From the top po, mula sa umpisa, 1 hour ago. Biro lang. Sa dalawang chikiting ko, okay, mag-alala, magiging matatag si Mami.
someday pagmamalaki niyo ako na ako ang naging mati niyo. Itataguin ko kayo na maayos. Kung hindi niyo man ako nakakasama araw-araw. Dahil yun sa nagtatrabaho ako. At para sa panganay ko, alam kong nauunawaan mo na yung mga bagay-bagay. Darating ang araw na magtatanong ka. At darating ang araw na maiintindihan mo lahat ng bagay-bagay. Pero huwag kang mag-alala, nandito lang si Mami. Aalala at susuporta sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Kayo yung lakas ko. Kayo yung dahilan kung bakit ako nagiging matatag. Sa inyo ako kumukuha ng lakas pag nakakaramdam na ako ng pagod. At nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigay niyo sa'yo sa akin. Mahal na mahal kayo ni Mami. Ano lang po, Papa Jan. Cause I can't burn a bridge that still cross. Tell me that you love me again. I say I'm sorry. You'll come and hug me, but I know that it's all in my head. Cause you're gone. Yeah, you're gone, you're gone, you're gone, and I was wrong. It's stupid to ask, Ate, but I will anyway. You okay? Apo, I'm okay po. That's a stupid answer, but someday you will be very much okay. Tonight, Ate, you have taken the first painful step. The rest will follow. Okay. Kiko. Ayan, at least okay ka na, no? Gusto ko yun. Gusto ko yun. Urit tam na eh. At least okay ka na ngayon. And we are very happy for you. Ako yun, saya ako. Sayang saya ako. Sana ikaw din masaya. Ano na, ayaw namin na malulungkot na tao sa paligid namin. Eh. Tapos lang ng isang movie, isa naman. Okay? Ano, Chico? Kailangan natin mag-alaga ng dog. May anak na siya. Eh, di pa alagaan niya sa anak niya yung dog. Bagay, may point ka dyan. Ano ba ginawa mo kanina? Gumawa ng movie review. Kausap tayo, ganyan ka dyan? Gumawa ng movie review. Ganun nga yung ginawa ko. Bait niya, Chico, no? Oo nga. At kadalasan lahat na mababait, nag-iiyak din. Kaya minsan huwag ka mabait, ha? Kung hindi ka nag-iiyak. Gusto mo, may tissue ka ba dyan? Gusto mo? Meron po. Na. Magtitimpla na kitang kalamansi juice. Nakakatulong yun. Okay na po. Yan, magaling.
Ano nga yun? Pakiulit nga yung ano mo. Ano yung problema mo? Sorry. So, lumabas ako dun sa kapitbahay ng pagkwentuhan ako dun. Kasi naman ay, nako. Hinga ka ng malalim ha. Inhale, exhale, okay? Opo. Tapos bukas pagkagising mo, inom ka kagad ng 2 basong tubig, ha? Ano albularyo ka na ngayon? Nag-aaral nga ako habang magkausap kayo eh. Okay. Nag-aralan ko to eh. Now that makes sense. Ha, dapat wag masyadong malamig, wag din masyadong mainit, wag din maligamgam. So wag na lang. Walang yaka. Ang haba ng pinagod ko, nagka-moment ka agad. Wag na lang kasi baka lang malunod ka lang bigla, no? So, alam mo naman. Huwag basta-basta iinom ng tubig, no? Parang pag-ibig. Nabubuhista ko sa... Minsan, Brad, may mga banat kang gusto kita sakalin sa leeg. Wala ako leeg, hindi mo ako masasakal. Yun lang ang downside. Bakit ba? Gusto kong makatulong dito. Anong natulong mo sa part na yon? Nakatulong ako, lumubog yung pakiramdam niya, oh. Alaban ng pinagod ko. Mas may natulong ka. Kasi ikaw eh. Tignan mo, masaya na siya ngayon, oh. See? Matawa na siya. Ay, nako. Sabi dito, oh, laki ng natulong ko talaga, no? Pasalamat daw sila, nandito daw ako, oh. Sabi nila? Oo. Block ko nga yung mga yan. Sama na ugali mo, no? Ay. O, sabi ni Joe, pag-iisipan daw niya yung sinabi kong sa mga mababait, yung mga umiiyak. Totoo naman kasi. Pero tama, alam mo, konti na lang yung mga ganyan, ano? Baka nga itago ng gobyerno to. Huwag kang lalabas. Lalabas masyado, baka lambatin ka dyan. Imagine. Ano siya? Ano siya, Brad? Gugong? Talaga nila. Ano siya, isang puffer fish. Wow! Diba? Nang tawag sa Social Japan siya ng puffer fish ay? Ano? Hindi mo alam? Ano? Isda. Fugo. Ano? Fugo fish. Yun ba yung hindi Iba yun. Iba ba yun? Fugo yan yung ginagawang kwek-kwek. Fugo yun? Yun yung may lason, puffer. Dewan. Basta yun yung lumalaki. Ano ba yung issue? Wala ka na naitulong eh. Tingnan mo, ikaw tong walang natulong dito sa pinag-uusapan natin. Iniiba mo pa, mga pa-fugo-fugo ka pa dyan. Di ba, no? Tingnan mo to si ate, oh, tinatawanan ka, ha? Wala ka pala. Wawa! Sabi, ingat ka rin, Chico, baka lambatin ka rin. Hindi ko kasya. Okay, magulo. Hindi ko malalambat. Ay, nako. Ngayong gabi, subukan mo na lang mag-ngat-ngat ng celery, ha? Makakatulong yan. May natulong ka talaga eh. Oo. Ngat-ngat po talaga. Ngat-ngatin yung celery. Celery. Malaki ba celery mo? Sumupusya talaga ako sa'yo. Bakit ba? Naku ka. Ganun mo nga, oh. Dapat kang katahan ng bakit ka iiyak? At hahayaan bang ang puso mo ay laging kay bigat? Ay, bakit ba? Sa kata ng epiglotis ko sa inyo. Dami-dami kong sinabi. Hindi
pinapahalagahan. Sa mga paloob mo niya, no? Kasi kayo eh. Pinasama niyo yung loob ko. Ay. Ano naman ang message mo kay Santa Claus, ate? Napupusit talaga ako sa'yo. Malay mo marinig nga eh. Bakit naman kay Santa Claus? Christmas na eh. Malay mo marinig si Santa. Ba't kaya hindi nagsishave si Santa, no? Ha? Ba't kaya hindi siya nagsishave? Ba't di ba mag-shave? Mayaman naman siguro siya. Nakabili nga siya ng sleigh eh. Ba, mayroong nga siyang karwahe dyan na maganda, lumilipad Ano pa. pinaglalaban mo, Brad? Kasi pinaglalaban ko na dapat sa Pilipinas may chimenea din. Para may Santa. Yan din kailangan yun. Ano naman choosy yan si Santa, gusto sa chimenea. Matayang hater, ano ka ba? Wala lang. Pag ako nagpagawang bahay, may chimenea talaga. Meron naman mga bahay na may chimenea. Pero dito sa Maynila, bubuksan ko yung chimenea pag summer. Ganyan. Ay, nako. Kakaroon to na ng back pain sa inyo. So ate ha, bayaran mo na yung mga pinag-utangan mo. Wala po ko utang. Ay wala ba? Even di ba sa'yo yung kwento na yun? Kala ko sa'yo yung kwento eh. Sorry, nagalo. Sa dami na kasi na natulungan ko, nagalo-halo na yun sa isip ko. Ano ulit? Sa dami na tulungan ko, nagalo-halo na yung galo-halo na sila. Nag-alala ako sa part. Ba't ba? Kung mo kong alalahanin, okay lang ako. Ay, nako naman. Talaga nga naman. Minsan ba may pagkakataon na pag umiiyak ka, nararasahan mo yung sipon mo? Alam mo yung mga topic mo, Brad? Kasi, totoo naman pag umiiyak ka minsan, di ba? Hindi mo naman napapansin eh. Opo. Natatry mo bang umiyak yung pag natutulog ka na nakatagilid ka pero sinasadya mo talaga magilid para yung luha mo nasasalo nung unan lahat sa isang part lang, di ba? Opo. Kasi pag umiyak ka nakatihaya, pwedeng makain mo yung luha eh. Totoo kaya yun o kaya papasok sa ilong mo. Tsaka nagbabara yung ilong, di ba? Pag umiiyak ka nakahiga, nagbabara ilong mo tapos tatayo ka na mamaya. Kapag na-relieve na, higa ka na ulit, no? Ano nga topic mo dito, Brad? Bakit? Ikaw, Ano na naman? masampal naman, no? Alam kayo. Hindi alam kayo. Sabi, ang galing magpahinit ka, mag-design ka na, papadyak ko, thank you, ha? See, magkakaroon na ng signature campaign dito, manda ka. Laban sa akin? Mag-iingat ka na. Mag-iingat ka na. Laban sa akin? Hindi ko alam. Laban dito kay You are Jonah. being suggestive. Ay, nako, Jonah! Po. Ayaw kong kausapin. Ako to nagtagal kausap siya. Po. Wala lang, salamat sa pagtawag. Maraming salamat din po, Papa Jack. Bye-bye! Hoy, magpasalamat ka nga sa akin. Salamat din po. Yan, ganyan. Salamat po. Bye-bye po. Bye-bye! Wala na siya. Wala na siya. Gusto pa naman siyang kausapin pa. Wala ka na itulog po. Anong wala? Anong wala? Sige, mabati ka ba? Hindi. Ayoko na. Hindi nga. Sige na, kung may babatiin ka. Wala. Sige. Ito na, batiin ko na. Hello pa kay Yoli Dizon, Mark Carla, Carlo, Gina and Jewel. More blessings, please. Balik kami Tuesday, Papa Jack. Pagkapaalam, bakit? Kahit wag na. Janice, Dave, Bella at Bettina, Jack, maligayang pakikinig po. Oy, si Jack. Kilala mo? Hindi, lang, may react para matuwa siya. Okay. Yun lang? Meron pa, ito na.
Pero bago yan, happy birthday muna kay Si Ailu Barbosa. Ailu Barbosa, happy birthday sa'yo ha. Binabati ka ni Yoms, LJ at Camille daw. Nakikinig daw sila sa biyahe daw sa Tagaytay. Ay, ang galing nyo. Hello po sa Si Buboy Salonga ng DZRH nakanta ba? Hindi matapos ang kinig kami nila Randal, Leklek at Norma habang nagkakape. Si Ate Maynan Laguna nakasabay ba? Hello daw sa iyo, Chico. At hello sa tita ko, malaki daw siya. Hindi nagpatalo. Sige na, bumati ka na. Parang kita ihilang ako. Bahala ka dyan. Ang Ahona family, ang College of Architecture ng Pamantasan ng Lungsod ng... Hindi na ako! Bakit? Ako ka kanina pa ihingi. Umihi po siya. Batiin ko lang si Jasper Ian Ortiz na di pumapalya sa pakikinig. Si Paul dyan, Aitona na sobrang pogi. Wow. Teka lang. Sa Garcia family, Mama Beng, Papang, Kevin, Kim, Banban, and Majin Boo. PLM SCS, guys, congrats pa rin kahit lot and friends tayo. Ano to talo? Busog naman sa two-piece chicken. Yan, no? Anything for food, no? Yan ang mga motto. Hoy Lloyd Ali Pelea, tulog-tulog din pag may time. From Marvin Garcia. And pabati po sina Sir Steve Collado, Sir Michael Renacido ba to? At mga choirmates ko sa Coro Techniv. Ay, natatandaan ko to, kaya naman pala familiar yung oo nga, ng Cavite, De La Paz at ano to? Ano to? Marquinho family ba to? Ha? Tama to? Sabi ni John Renz, tama, Marquinho nga. Oo nga, no? Siya pa rin pala, no? Tatandaan ko to na may choral competition sa amin. Kasali sila. Daldal nito. Hello po sila. Nakaihi ka ng bis mo nang umihi. Hoy, di ako umalis ha. Hoy, umalis ka kaya. Nakita kaya kita dumaan dito sa harapan ko, yung sa salamin, nakikita kita. May pag-kending-kending ka pa habang malakad dyan. Hindi ko gawain yan. Hello po sa lahat ng mga nag-a-anniversary ngayon. Sige na, kayo na ang anniversary. Last nyo na yan, sabi ni Richard. Hello po sa mga nagsa-celebrate naman din ng March. Sige, may teorya ako. Ano ba ang teorya? Ang mga tao, dapat ma-research to. Ang mga taong in love, matibay sa puyatan. Ang mga taong... Halimbawa, nagteliwabad sila ng magdamag at magkikita ng alas 6 the following, di kaya nilang gawin. Ay, oo naman. Diba? Oo kasi diba? Pero i-try mo sa pag-aaral yan i-apply. Yung mag-research, di ba, ng magdamag at may exam ng 7:30 na umaga. May excuse yan. Oo nga. No? Kasi ang hirap ganun. Totoo yan. May mga ano tayo, no? May mga paniniwala tayo na gusto kong malaman, may mga medical-oriented people dito. Bakit narinig ko lagi sa mga babae? Di ba na, hindi pa ako nagkakaroon, may tigyawat ako. Magkadugtong ba yung anes sa mukha? Pag hindi pa nagkakaroon, may tigyawat? Tama, di ba? Ano ba yun? Dugtong ba sila? Yung totoo. Talaga? Di nagkaroon na pala ako, may tigyawat ako. May tigyawat. Ako regular pala ako, Brad. Regular ka. Kasi wala ka tigyawat. Sabi ni Chacha dito, ang pinsan ko niliniwal sa forever, pakibati naman po sa Misty Navarro. Wow, ha? Pagod na ako, Brad. Tayo muna tayo. Okay, pagod na, pabuntong hininga ka? Naramdaman ko kasi yung pagod mo, kaya kumbaga tinulungan ka na lang kita. Tinulungan na kita para mapawi ang iyong pagod. Ayaw mo ba nun?
Ano gawin natin ngayon? Gagawin natin ngayon ay Play tayo ng Chinese garter. At bumalik tayo at papakantahin kita maraming kanta mamaya. Bakit? May nakahandang video machine dito. Wow. Puro pang Pasko. Mag-angaroling tayo mamaya sa era, Chico. Sige, mangaling. Mag-aanda ko ng ang Pasko. Teka lang, anong gusto mo? Iba tayo nun? Yun. Tapos, Little Christmas Tree. Arali mo ha mamaya. Tutugin ko. Little Christmas. Little Christmas tree, no one to buy you, give yourself to me. Tapos ano, do you hear what I hear? Do you hear what I hear? Gaya ka. Yun nga yun, di ba? May echo yun sa... Tapos, a perfect... O nga pala, a perfect Christmas. Yan. My idea of a perfect Christmas. Tapos, Pasko na sinta ko. With you. Pasko na sinta ko. Tapos, White Christmas. So, all in all, mga 78 na kanta ito. 78. Sige. Sa piling ko sinta, palo ang Pasko, alay ko sa'yo. Ganon. Alam ko na dapat ang piniplay natin ay mga tipong bulag sa katotohanan. Dali na, play. Playable ba yan? Bulag sa katotohanan. Nag-aalala ako sa'yo, Chico eh. Bakit? Nagkamemo ka na sa ganito eh. Playable, tuno ka ba? At saka, bakit pa ba ni JR? Bulag sa... Ni Rachel Ango? Alin? Bulag sa katotohanan? Rachel Alejandro yan. Alejandro pala. Bulag. Yan. Ang haba ng pinagod sa color, nagmukha pa akong tanga sa ending. Hindi naman iniisip yun, no? Hindi naman sinasabi. Ay, ako lang pala nagbisa sa sarili ko. Oo. Sorry myself. Tapos anong kasunod? Bakit pa ba? Bakit pa ba? Di ba? Binawi. Iba yan! Bakit pa yan eh? Iba pa yun? Bakit pa ba? Batiin natin lahat ng mga nilalang na nanauso yung kantang Bakit pa ba ni JR. Oo. Ang tanging minemorize nila yung part na falsetto. Diba? Bakit pa ba nagawa? Tapos titigil na sila. Nagawa na ng gawaing bahay, magluluto, tapos pag... Tama, diba? Hindi nakakanta. Tapos mamaya pag nakakita na kailangan itapon ng basura, pag dampot, bakit pa ba nagawa? Titigil na ulit. Puro ganun lang. Tsaka yung kanta ni Annie ba yung ano, nasaan ka na? Ay, maganda yan. Tapos titigil na. Tapos tatapon ng basura, balik sa bahay, paglapag ng basurahan, Babalik ka. Uy, maganda yung kanta. May mga kanta na sobrang taas ng recall ng chorus nila, yun lang ang alam mo. Oo nga, kaya usually chorus lang naman talaga na alala mo. Iba, if you're not the one, marami. If you're not the one, pagkatapon ka na ng basura. If you're not the one. Paglabag mo ng basurahan, babalik ka na naman doon. If you're not the one. Ulit ka lang na. Aralin niyo yung lyrics. Kuya tayo hindi dyan, wala mamemorize na kanta. Ako din, wala akong masyadong memorize sa kanta. Ay. Alright! So, what do we play now? Ayun nga, bulag sa katotohanan. Okay, tapos, bulag sa katotohanan, tapos, bakit pa ba? do you wanna dare play a Christmas song today? Ang Christmas song pa-play natin. Ikaw mag-play, wag ako. Mag-play tayo ng pagsubok. Paglisan pala. Paglisan. Tapos Pagtapos pagdating. ng bakit. Pagtanggap sunod. Ano yung, Pag-welcome. Ano yun, habang may buhay. Nais kong Mabuhay. sa haba ng panahon mo. Ganon yan. O tapos, ang dulo nun ay Wrecking Ball. Naaayos sa genre yan, ha? Ang ganda, bulag sa katotohanan. Bakit pa ba? Paglisan, habang may buhay. Tapos, Wrecking Ball. Bakit? Pwede naman, ha? Huwag natin sarain yung set. Ayaw mo, di... Ang i-play sa dulo ay pinaikot-ikot. Para Tagalog lahat. Sige. At sa mga nakakalam po ng kanta ni Witty na pinaikot-ikot, huwag niyo pong sabayan. Pipiyok ho kayo. Sure ako dyan.
Pinaikot. May ganyan. Magham na lang kayo. May ganyan, di ba? Yung mga tipong pag video kay pag mataas na kunyari, ay, hindi ko pala memorize to. Ano nga yung lyrics? Kunyaring gano'n. Ano nga yan? Ay, nako. Hindi mo na taga kayang kantahin. Alright, so, are you all set? Yes! Mga kaibigan, every Friday until the hour of until Saturday, may programa ang hindi pinagandaan, pero Tabayanan! mga pisting DJ ito mga to. Sikulo ko pa yung pisting. Ito po yung alay namin para sa lahat ng mga matino naman tao. No, okay naman, matalino naman. Ano ba ito ng kantang to? Ayoko nang malaman pa Ayan ba yun? na may mahanang. Diba? Yan. Ayan ang maging bulag sa katotohanan. Mahal ko kung Yan. wala sa puso. May future ka, no? Itatanong Tanda mo yung listen ka, brad, ha? Pakikanta! Tigil mo na yan. Sige, listen. Sige na, brad, oh. I'm sure you na-remember. Listen. When a songbird like Reggie. Saan pa nakuha yan? Hindi ko alam ganyan ako kumanta. Sige na, please, oh. Okay. Sige na nga, tinatanggap na namin yan. Sige na, kantahin mo. Yoko. Kantahin mo na. Maging part ka ng trend. What? Sige na. I know you want it. Come on, come on, come on, Jemel. Come Ito on, na, oh. do it, do it, do it. Everybody, everybody. Okay, okay, okay. Listen to the song. Bala ka nga! Please! Please! Sige na, please! Bakit? Sige na. Do it, do it, do it. O sige. Ano kaya katigan mo? Listen to the song by Like Regine. Ano kaya? Bakit ganon? Songbird, Brad! Uling laway ko, Like Brad. Regine. May kadiri ka. Hindi kayo tao, yung ginagawa to, makatawa kayo. Kadiri. Yun nga, listen Melody hasta. to the songbird like Regine. Anong pinaglalaban ng kanta? Wala! Mag-play na, i-intro mo na si Rachel Alejandro. Ito na nga, ang alay natin para sa lahat ng mga taong matitino naman, pero pagka umibig ay tila ba'y Ito ko yan. nabubulag sa katotohanan, tapos biglang playback. Oh, ay, ayusin natin. Sige. Mga gilugan taga sa paypay. Huwag ka kasi tumawa. Tumatawa eh. Ipapasa ko na po ang programang ito sa ating pinakamamahal na DJ. Para alayan tayo ng ilang pangungusap patungkol sa awiting bulag. sa katotohanan. Maraming salamat sa iyo sa pagpasa mo. Kala ko hindi na mangyayari to. Ito pong kanta na to ay inaalay po namin sa lahat ng mga kung magmahal lang. Hindi ko to kaya. Tubig, please. Teka lang. Wala tubig. Sige, laaway ko na lang. Okay na ako. Sa mga tao na hindi ko talaga kaya. Wala kang script. Wala akong script. Gawan niyo akong script. Gawan niyo akong script. Wala kang script. Nabubuhasit ako sa iyo. Gagawa ko script mamaya. Basta ito yung awitin ni Rachel Alejandro. At ang tawag dito ay Bulag sa Katotohanan. Yan. Intro pa lang magugustuhan mo na. Alam ko yan. Bakit? Kung alam ko lamang. Hindi yan. Ay, sorry. Ijaya yun. Ay, pasensya. Pakinggan mo. Maganda tong kanta na to. Promise. Hindi